Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Dahil ang ating lulutuin ngayon, kung kayo ay may tirang sisig, atin po iyang pasasarapin. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganin sangkap. Gagawa po tayo ngayon ng sisig paella. Siyempre po, eto po pag po tayo may tirang sisig, wag lang po natin iinit ng iinit kasi po may magagawa pa po tayong luto na mas mapapasarap. Gagamit po ako ng leftover na sisig, 3 cups na Japanese rice, kahit po anong rice, pwede po natin gamitin. Kaya po lang po ako, meron akong Japanese rice, kaya Japanese rice. Isang malaking sibuyas, white na sibuyas, 7 butil na bawang, dahon ng sibuyas, isang bell pepper, 2 chorizo di bilbao, 2 teaspoon pamintang pino, 4 cubes, liquid seasoning, at syempre po yung ating pang sabaw sa ating bigas. Ito po naman yung ating pang toppings, siling mahaba o siling green, 3 eggs, at ang ating mayonnaise. Okay, umpisahan na po natin. Nakaka-excite po itong aking lulutuin ngayon. Umpisahan na po natin yung pagluluto ng masarap na sisig paella. Okay, umpisahan na po natin yung panggigisa. Ayan, gisa-gisa lang. Hintayin lang natin mag-light brown bago natin isunod yung ating sibuyas. Ayan. Kaya po pag tayo may tira-tira sa rep, mag-isip lang po tayo, pwede pa po talagang mapasarap kesa po iinit natin ng iinit. Pwede po nating maibang recipe pa. Lagay po natin ng sibuyas. Palambutin lang po natin itong sibuyas na inilagay natin. Mas masarap po kasi talaga pag malambot yung sibuyas. Ayan, pagka po ganyang malambot na yung ating sibuyas, lagay po natin itong ating bell pepper. Isa-isa lang itong chorizo di bilbao. Yan po natin ng 2 teaspoon to ito, 1 teaspoon muna po yung ating ilalagay. Lagay po natin itong dahon ng sibuyas. Sama po natin paggigisa itong 4 cubes. Ayan. Hindi na po ako magtitimpla ng pampaalat, kahit patis, kasi po yung akin pong sisig ay timplado na po yun. Baka po maalat. Ayan. Lagay po natin itong rice. Kung gaano po yung takal ng ating rice, 3 cups ang rice, 3 cups din po yung ating tubig. Ano po yan kung gaano po yung rice nyo, yun din po yung gagawin nating pangsabaw. Yan, ako napakabango. Ayan, siya nga po pala, maligayang maligaya po ang inyong Mami Essie dahil naka 400k na po yung ating subscriber. Maraming salamat po sa walang sawa nyong panunood sa aking mga niluluto.
Salamat. Thank you very much. Mwah, mwah, mwah. Ayan, ngayon po, gisang-gisa na yung ating bigas. Ilalagay na po natin itong ating sisig. Ayan, ako talaga naman pong napakabango at itsura pa lang ay talagang mapapatakam na kayo. Amoy na amoy pa lang, talaga naman pong napakasarap na. Ayan, lagay po natin yung natitirang 1 teaspoon na paminta. Ayan. Ayan, ngayon po atin na po siyang tutubigan. Ayan, 3 cups po itong aking water. Ayan. Ngayon, lalagyan po natin ng liquid seasoning. Ayan. Ayan. Ngayon po, di po ba? Para lang po tayong nagsaing nito. Ngayon po, tatakipan ko po. At pagka po medyo kumukulo na siya, ilalagay po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Medium to low heat. Para lang po talaga tayong nagsaing ng sinaing na pangkaraniwan. Okay, takipan ko na po ito at magbabalik po ako. Ngayon, habang hinihintay po nating maluto yung ating sisig paella, heto po yung ating pang-toppings. Ito po yung mayonnaise. Lalagyan po natin ng liquid seasoning. Ayan. Saka po ating hahaluin. Ganyan lang po. Ayan, okay na po ito at mamaya ay ilalagay natin to sa ating sisig paella. Po ba? Ayan, pagka po ganitong nag-reduce na po yung sabaw ng ating niluluto, ilalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy para po hindi maano yung ibabaw. Okay? Atin na pong ilagay sa medium heat, medium to low heat yung ating apoy para po tuluyan siyang maingin. Ayan, ngayon po binalikan po natin tong ating iniin na sisig paella para ayan, liligyan po natin ng egg. Aray, nasinghawan ako. Ayan. Ganyan po. Oh, diba? Ayan. Oh, diba? Ngayon po, tuloy-tuloy lang po yung gagawin nating pag-iin-in. Tuloy-tuloy lang po ito. Inin na po nating mabuti hanggang sa maluto ang ating masarap na sisig paella. Okay. Okay, ngayon po ilagay na po natin tong ating sili hanggang sa tuluyan siyang mainin. Ayan. Spring onion. Ayan. Okay na po ito. Hintayin lang po natin mga ilang minuto pa po at ready na po ito. Takipan po ulit natin. Ayan, ngayon po ina po itong ating sisig paella at luto na din po yung egg. Naku, talaga po napakabango. Papatayin ko na po yung apoy at lalagyan na po natin ng mayonnaise sa ibabaw.
Okay, ngayon po, lagyan na po natin ng toppings. Pasensya na, ang kamay ko parang, ayan, ganyan lang. O, diba? Lagyan pa natin sa guhit. Tcharam! Heto na po ang ating sisig paella. O, tingnan nyo naman yung itsura. Di po ba? Katakam-takam. Sasabihin nyo bang tirang sisig lang yan? Pero talaga naman pong yummy. Sa itsura pa lang po talagang magugutom kayo agad. O, di ba? O, paano po? Tikman na po natin ang napakasarap talagang sisig paella. Okay. Yung pong anak ko, pinagtatawanan po ako kasi bakit daw po yung lagay ko ng mayonnaise, tuwid na tuwid. Maganda naman, kailangan po. O, tikman na po natin. Talaga pong masarap. Talaga pong napa-special po talaga yung luto ko. Yummy. Kung gusto nyo, pwede din po ito na gawin natin sa holiday season. 2-in-1 ba tawag doon? O di po ba, may kanin na, may sisig pa. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. O, gawin nyo na po. Yummy talaga.